Okay, good day mga kabro sa inyo pong lahat. Yan, so meron pong motor dito na Rider J115 Fi. So ang sakit nito, kapag tumatakbo, bigla na lang daw tumitirik. Tapos ahandar naman ulit, kaya lang pag nire-revolusyonan, mamamatay na naman. Ang sabi po nung unang gumawa ay TPS daw yung sira nito. Kaya duda ako, pero kapag gumandar naman is napakaganda naman ng minor. Hindi naman tatalon-talon, hindi naman pataas pababa. As in, stable naman yung kanyang minor. So, kaya nagtaka ako kung bakit is TSP daw yung sira ng motor na to. Kaya, chinek kong mabuti to mga bro. Ayan. Okay? So, chinek kong mabuti. At nagdududa ako kung TPS nga yung sira nito. Kaya, idadiagnose natin to ng mano-mano. Yan. Check natin mga kabro. Pandarin natin. Okay, so yan. Start natin. Ayan, umandar na siya mga kabro. Yan. Kapag konting piga lang sa throttle, ayun, namamatay na mga kabro. Wala na. Yan. Start ulit. Konting piga sa throttle, patay na naman. So ayan, titignan natin mga kabro. Siyempre bago natin ituloy yan, bago natin gawin, mag-shoutout muna tayo mga kabro. Yan po si Kagawad, Pampa Good Vibes. At umpisahan na natin kay Boss Digno Tamsi. Yan, from Toronto, Canada. Shoutout po Sir Digno. At kay Kaegan Vlogs from Kuya po, Nueva Ecija. Shoutout po Sir Kaegan. At kay Edison Gib. Yan, shoutout po from Bigan, Ilocos. Nakasolid. Naka-overhaul ako ng rider dahil sa mga tutorial mo, sabi ni Kabro. Ayan. Kay Mon Vingno, shoutout po dito sa Bacolod. From Bacolod po si Sir Mo Vingno. At kay J Cameron, shoutout. At from Doha, Qatar, always watching. Salamat po boss. At shoutout kay sa Needy Boys. Yan. Shoutout sa mga Needy Boys natin dyan. At kay Kabro Joe Romano. Yan. Shoutout po from the Ma'am KSA. From Tarlac City po siya mga kabro. At kay Mark Kenneth Robillo. Shoutout po sa inyo boss Mark Kenneth. At ganun din kay Kimberly Salvador. Shoutout din kay Neljin Salvador from Bamban, Tarlac. Yan. Okay, sunod natin si Michael Flordelis. Always watching from Dubai, UAE. Yan. God bless. Maraming salamat po sir. Ingat po sa trabaho. At syempre, ganoon din po kay Adrian Lago. Yan. Shoutout po sa Lago family from Victoria, Tarlac. Ganoon din po kay Seg for Life TV. Yan. Salamat boss. Shoutout po sa inyo. At syempre, ganoon din po kay Sandy Yango. Yan. Pa-shoutout po kay Lawrence Andales from Tarlac City. Yan. So, yan po yung mga shoutout natin mga kabro. Maraming salamat. Ito na po yung video natin. Okay, papakita ko sa inyo yung spark mga kabro. Kapag ganyan kalayo, walang spark. Pero pag malapit naman, meron. Tapos pag nilalayo ko na naman yung high tension wire, minsan wala, minsan meron. Yan, kaya yung kuryente ang problema nito mga bro. Yan. Ipapakita ko sa inyo mga bro. Kapag ganyan kalapit yung high tension wire, meron. Kapag inilayo natin ng konti, yung ganyan kalayo, halimbawa ganyan, wala na ang kuryente. Kaya ngayon, itong ignition coil mga bro, na-stuck niya, kapag hinahawakan ko, umiinit. Ayan. So, check pa natin yung biniling ignition coil nung may-ari. So, ang ignition coil na to mga bro, pang FI din. Yan. Ignition coil pang Honda RS 150 FI. Yan. So, ilalagay natin to dito sa Suzuki Rider J115 FI. Yan. I-check muna natin kung magkasukat ba sila ng haba yung pagtutornilyuhan niya. Yan. Baklasin ko muna tong ignition coil mga kabro.
Okay, papakita ko muna sa inyo yung wire ng ignition coil ng Rider J115 Fi. So, yung nakahugot, yan dyan sa ignition coil. Yan, dito banda kulay brown yung wire nyan. Yan, kulay brown yung nakatanggal. Tapos itong isa is kulay pink. Yan, ganyan lang yung kulay ng wire ng ignition coil sa may Rider J115 Fi. Tanggalin na natin yung ignition coil at ipapares natin doon sa ignition coil ng RS150 Fi kung magkasukat ba sila. Yan. Titignan natin yung butas, pagtatapatin natin kung magkatapat ba sila. Dahil kung hindi magkatapat, baka hindi natin maitornilyo doon sa kanyang dapat pagtornilyohan. Yan. So, ipinares ko na. Medyo magkatapat naman sila mga bro. Ayan. Magkatapat naman sila. So, pwede na nating buksan itong ignition coil. Yan. Ipapares natin, buksan natin para sigurado. Tapos, ite-testing na natin. Yan. Open na muna natin to mga bro. Eto na mga kabro. Na-open ko na yung ignition coil na pang Honda RS150 Fi. Yan. So magkasukat naman sila ng butas sa may bandang pagtutornilyohan sa chassis. So bali yun ang body ground niya mga kabro. Kailangan nakatornilyo yan. Yan. Magkatapat naman yung butas niya. Okay. So ayan. Pwede rin dito yung mga ignition coil ng Sniper 150 mga kabro. Pwede din yun. Pwede din ikabit dito sa Rider J115 Fi. So ito yung ignition coil. Ayan, ikakabit na natin to. Dito natin kakabit yung kulay brown na wire dun sa may dun sa may harness at kulay pink. Yan, same lang din ang kabit. So ayan na, naikabit ko na. Bali yung pagtutornilyuhan natin sa dating posisyon mga kabro. Yan, ito yung bracket. Medyo niyupi ko yan pababa. Kabilaan. Para itong ignition coil hindi tumama dito sa bracket na to. Yung pagtutornilyuhan ng flare rings. So goods na, naisalpak na natin. At i-check na natin ngayon yung kanyang spark. Tingnan na natin yung kuryente mga kabro. Yan. Ibesto lang natin yung camera at pwede na natin i-testing yung kanyang kuryente mga kabro. Okay, malakas na yung kuryente niya mga bro at hindi na nagpuputol-putol at kapag malayo yung wire mga kabro sa chassis, yung spark niya talaga ay napakalakas na. Goods na yung kuryente nito mga bro. Yan, lagay na lang natin yung swako at papandarin na natin mga kabro. Yan. Okay, so, try na natin pandarin mga kabro. Yan na yung battery brad. Ayan mga kabro, oh. Kanina, pag-start natin, pag re-revolusyonan natin, mamamatay na kaagad. Ngayon, okay na. Oh my God! Wow! Ha? Goods na goods mga kabro. Apido, ignition coil, pang RS150 Fi. Yan, nilagay natin sa Rider J115. Try ulit natin. Yan. So kanina kapag pinandar natin, habang umandar, re-revolusyonan natin, namamatay. Kaya ngayon, napalitan na natin ng ignition coil. Try natin ulit. Ina. Kick. Ayan o. Nare-revolusyonan na natin mga kabro. Ganda pa ng minor niya no brado.
Rider J115 Fi. Solve the problem. So try ko munang i-road test to mga kabro para makita natin kung mamamatay pa ba sa biyahe o hindi na. A few moments later. Okay mga kabro. So tapos na po yung problema ng motor na to, Rider J115 Fi. Okay, so dati dinala na to sa kabila, sa ibang shop, ang sabi sira daw yung TPS. Yan, sira daw yung TPS. Tapos ngayon dinala sa akin, nagdududa naman ako dun sa injector. Sa injector naman niya ako nagdududa dati. Kaya ngayon, chinek kong mabuti kung sira ba talaga yung injector. At na-check ko naman, goods naman pala yung injector niya. At yung nung unang gumawa mga bro, sinasabi naman niya, sira yung TPS. Nung pinapaandar ko naman, maganda naman yung minor. Kaya paano nasabing sira yung TPS? Tingnan natin. Yan, ganyan yung minor ng motor na to. Maganda naman yung idle. Kaya nagduda ako bakit sira yung TPS, maganda naman yung minor. Kaya ngayon, siyempre nag-search din ako kung ano yung mga kadalasang issue na sakit ng mga motor na to, Rider J115 Fi. So ngayon, tinignan ko yung kuryente. Yan, chinek ko yung kuryente kung kamusta ba yung supply ng kuryente. So ngayon, nakita ko talaga yung problema ng motor na to. Kuryente talaga. Pag nilalayo mo yung high tension wire, walang kuryente. Pag sinisipa mo or pinupush button mo, pag nilalapit mo sa body ground, meron. Kaya lang, kapag malayo, wala talaga. Kaya doon ako nagduda sa ignition coil. Yan. Kaya pinabili ko yung may-ari ng ignition coil. At ayun, okay na. So ang ginamit natin ay Apido na pang RS 150 Fi. Yan. Okay na. So maraming salamat mga bro sa inyong panonood. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Yun lang ang problema ng yun lang ang problema ng Rider J115 Fi na to. Ignition coil lang mga bro. Yan. Maraming salamat mga bro. Pagpalain kayo ng Panginoon.